Alam mo ba kung ano ang San Telmo o St. Elmo's Fire? Ayon sa mitolohiya ng Pilipinas, ang San Telmo ay pinaikling pangalan ng apoy ni San Telmo na pinaniniwalaang isang hindi matahimik na kaluluwa na kalimitang makikita sa mga madidilim na lugar at kung saan marami na ang namamatay na tao. Ito ay isang bolang apoy na maaari ring makita sa ibabaw ng mga kahoy, kampanerya, latian o dagat na nang-aakit ng mga mangingisda hanggang sa kanilang kamatayan. Ito rin ang iniuugnay tuwing sa may pagkulog at pagkidlat. Sa ibang kultura naman, ito ay isang hudyat ng isang paparating na masama o magandang pangyayari. Pero totoo nga ba ito? Ang sagot nito ay oo. Ayon sa siyensya, ito ay isang plasma na nabubuo dahil sa electric field na nakapalibot sa isang bagay na nagiging sanhi ng ionization ng air molecules. Sa tamang kondisyon, ito ay gumagawa ng isang ilaw na makikita sa makulimlim o madilim na lugar. Kalimitan itong nabubuo tuwing mayroong pagkidlat kung saan may mataas na boltahe sa pagitan ng mga ulap at sa lupang nasa ibaba nito. Ang nitrogen at oxygen na nakapalibot sa planeta ang nagbibigay nito ng bughaw o violet na ilaw na maihahalin tulad sa mekanismo na nagpapaliwanag sa mga neon lights. Isa ring dahilan sa mga pagpapakita nito sa ibabaw ng latian at bukirin ay marahil sa paghahalo ng mga gas na nagmumula sa lupa o tubig at sa tamang kondisyon ay bumubuo ng ilaw. Ang nasabing phenomenon ay tinatawag na bioluminescence o chemiluminescence na kalimitang nabubuo dahil sa reaksyon ng oxygen sa phosphine, diphosphane at methane na inilalabas ng mga nabubulok na material tulad ng labi ng hayop maging ng tao. Kaya hindi nakapagtataka na ang San Telmo ay maiuugnay sa kaluluwa ng isang yumao. Kaya kung makakita man ng San Telmo, hindi mo na kailangan pang tumakbo dahil hindi ito mapanganib tulad ng apoy na maaaring makapasok. Ito po si FO2 Hana Mijares Goliena at ngayon, alam mo na!